Ayan po, magandang araw po sa inyong lahat, aking mga subscriber. At siyempre, sama na rin po natin itong ating mga followers at mga viewers. Sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan lagi at ligtas sa anumang uri ng kapahamakan, ligtas sa anumang uri ng mga sakit, ligtas sa anumang mabibigat na problema sa buhay, bagkus ang darating sa inyo, swerteng walang katapusan. Ayan. Well, at wala po tayong topic ngayon maliban po dun sa ibabalita ko lamang po na 2 araw na pong hindi nagigising itong si Butod at siguro ay masarap lang siguro talaga yung kanyang pagtulog kaya 2 araw na po siyang hindi nagigising. Pero ang kwan po din nun, ang kahit anong gawin po nila, binuhusan na po nila ng tubig, hindi po nagigising. Tinatadyak-tadyakan, hindi na rin po nagigising. Aba, ay nung kumuha si Bangag ng siyab-siyab, shabu, pinaamoy, biglang nagising. Biglang nagising ng yawa. Ano nakaamoy ng siyab-siyab? Oh, yan. Yan po. Kaya, imagine mo, 2 araw nang hindi nagigising. Buhusan at tubig ng lahat. Tadyak-tadyakan na, ayaw magising. Nung pinaamoy ng siyab-siyab, biglang nagising. Okay. Ayan po mga kaibigan at yan po ay panimulang introduction natin pero hindi po yan ang ating tatalakayin dahil nga ang tatalakayin po natin ngayon ay gusto ko lang pong ipabatid sa inyo na ano ba kailangan ko na bang i-discuss ngayon? Anyway, parang hindi pa yata ako ready na i-discuss sa inyo. Pero sige, iba na lang po ang ating itatopic ngayon. Kundi ang topic po natin ngayon ay yung tungkol po dito sa mga nagaganap dito sa ating bayan. Kaya po nakakapag-isip ako na gusto ko na rin pong tumanggap ng posisyon. Pero hindi po ngayon sa administration ni Bangag dahil wala pong mapapala ako kung tatanggapin ko or ano paman. Ay doon po sa mga susunod na presidente, doon po ako tatanggap ng posisyon. Pero sisiguraduhin ko po yung aking magiging position ay yung matudas ko lahat itong mga magnanakaw sa lipunan natin. Grabe po kung ayoko na pong ulit-ulitin na yung sa dami. Ang dami pong mga gutom nating mga kababayan. Napakarami po talaga. At yun po ang hihingin kong kwan sa inyo. Hihingin ko po yung inyong suggestion or opinion. Ano po ba? Gusto nyo po ba na i-video ko bawat lahat po na pinupuntahan namin na mga talagang totoo namang nakakabagbag damdamin, nakakadurog ng puso ang kahirapan nitong ating mga kababayan. Kasi po, hindi ko po talaga kaya na i-video yung mga kababayan natin na iniikutan namin doon sa ganung kahirapan nila. At na ilang beses ko na rin po naulit yan sa inyo na para bang
Imaginin mo, ganun na nga sila kahirap. Bibidyohan mo pa, i-upload mo dito sa halimbawa dito sa channel natin na ito. Makakarating po sa iba't ibang sulok ng daigdig. Yung ganong kahirapan itong mga kababayan natin. Hindi po ba't para ng mga pinagsamantalahan mo yung kahirapan nila? Hirap na nga sa buhay, parang tipong lalo mo pang pinahirap yung kanilang kalooban. Kung ganun at makikita nila, mapapanood nila yung kanilang kalagayan na talaga namang nakakaawa. So yan po yung paulit-ulit kong sinasabi dati pa sa inyo, na siguro sabi ko, kung lahat ng mga pinupuntahan namin, lahat ng mga naaabutan namin ng tulong ay binibidyo ko, siguro sabi ko, napakarami kong subscriber ngayon. Tingnan mo si Rapi Tulfo. Kunwari tapang-tapangan, kinakalaban niya lahat yung mga nakakausap niya. At saka pinakikialaman niya yung mga buhay ng magpapamilya. Binibidyo, pati yung kahirapan ng mga tao. Binibidyo. Tapos bibigyan lang ng kaunting tulong. Kaya po, naging idol po ng bayan yan dahil po sa ganong style. Pero ang hindi po ninyo alam, pangbabastos po yan sa ating mga kababayan. Imaginin mo, pagsasamantalahan mo yung napakahirap na sitwasyon ng kalagayan ng ating mga kababayan. Pagkatapos mong videohan, i-upload mo, kikita yung video mo, tapos aabutan mo lang ng sardinas o ano pa man dyan na bigas o ano pa man, yun na ang naging kapalit ng pambabastos mo sa kalagayan ng mga kababayan natin. Yun po yung napakatagal ko na pong kanyan, napakatagal ko na pong pinag-isipan yan dati pa. Pero kasi nga po, siguro dahil nga pinanggalingan ko yung pagiging patay gutom at pagiging hampas lupa, kaya alam ko yung sinasabi ko. So siguro yun ang nagpatatag sa akin at sinabing yun ang nagpapaalala sa akin na huwag kong pagsamantalahan itong mga mahihirap ng kababayan natin, na bibidyohan ko pagkatapos kong mabigyan ng tulong na para sa kanilang kanilang pangangailangan sa araw-araw sa pagkain. At noon ko pa rin po sinasabi, pagdating po sa pagkain na binibigay ko, talaga pong hindi ko kayang gawin yon. So ngayon po, dahil nga dito sa mga nangyayari ngayon sa atin, kayo po yung tatanungin ko kung papayag po ba kayo na ibahin ko na ngayon ang hindi naman ibig sabihin ito ay binabalik ko na yung patakaran ko sa buhay na huwag videohan yung pamimigay namin ng mga kung ano-ano tulong sa ating mga kababayan. Kayo po ang tatanungin ko kung papayag po ba kayo na gano'n. Dahil kung inyo pong pansinin yun pong mga tinatawag nilang charity vlogger daw, mga charity vlogger, mayroon po dyan yung pupunta doon sa isang kaawa-awang matanda, interviewin. Pagkatapos yan, bibigyan ng sardinas, itlog, tinapay, o ano pa man dyan, noodles, sabon o kung ano, sa isang kahon. At habang binubulat-lat yun, iniisa-isa na kinukuna ng video yung kanilang binibigay. Yun po yata ang hindi ko kaya. So yun po ang
nagiging kapalit naman noon yung pagsusubscribe nila doon sa channel na ganoon. At tingnan nyo naman, napakaraming mga subscriber yung mga ganoon nagcha-charity vlogger. At hindi lang po alam nitong ating mga kababayan na akala nila ay talagang nakakatulong sa kanila. Pero ang totoo lang, lalo pa bang ibinabaon ninyo sa kahihiyan, ibinabaon nyo lalo na yung puri ng mga taong inyong tinutulungan daw kuno. Pero ang totoo nyon, wala po. Sa kalingkingan, yung magiging kapalit na binigay mong sardinas sa mga taong yon. Yun po yung gusto kong ipaliwanag sa inyong lahat na siguro may mga paraan naman po yung pagtulong kagaya po noon na sa bagay kung talagang ang layunin mo talaga parami talaga yung subscriber ng iyong channel, pwedeng gawin yon. Pero siguro tama na po ba kaya yung ating subscriber sa ngayon at kailangan pa ba natin magparami? Pero kung ang tinutukoy po natin dito yung papasokin natin ang politika sa mga susunod na araw, ay kailangan po natin maraming subscriber, di po ba? At para po siyempre maaaring makatulong po yan. Kagaya po kay Rapitol po. Talagang malaki pong tulong sa kanya yung nag-subscribe sila sa channel ng programa na isumbong mo kay Tulpo. At yun po yan. So, papaano po ba natin ma-reach yung ganun karaming subscriber na hindi po natin gagamitin itong ating mga kababayan? Hindi po natin pagsasamantalahan itong ating mga mahihirap na kababayan. Paano ba natin ma-reach yung bilang ng ating mga subscriber? Sa ngayon po kasi ay kontento na rin ako doon sa 130,000 na subscriber natin. Pero kung ang purpose po natin dito ipapasukin ang politika ay hindi po oobra. Kaya po kayo po ang naisip kong tanungin, para dumami po ba ang ating subscriber, kailangan kong i-video yung lahat po ng aming iniikutan. Bibidyohan namin kung ano-ano yung mga pinamimigay ko at kung ano-ano at kung ilang ganun karami yung ating mga tinutulungan. Kailangan ko po bang i-video at i-upload dito sa channel natin para mapansin po tayo ng maraming tao? Yun po ang tanong ko sa inyo. At kung kayo po ay mag-agree doon, ay siguro dahil talagang labag sa kalooban ko yung sapul naman po yan, sinasabi ko sa inyo. Dalawa lang po yan Una, doon nyo ako makikilala kung gaano karami yung mga tinutulungan ko. Wala naman po akong trabaho. Maliban lang din sa mga business ko. Pero yung trabaho wala na po. So, ibig sabihin, pag ito po ay ginawa natin, lubos-lubos nyo na akong makilala at hindi nyo akalain na ganun pala karami talaga yung mga iniikutan natin na nabibigyan ng tulong. Pangalawang i-consider po natin dito, aanhin ko naman yung maraming subscriber kung mayroon naman tayong naiinsulto at natatapakan na mga kababayan nating mga talagang masabi nating mga mahihirap sa buhay. Paano po natin i-reconcile yung dalawang iyon? Mag-comment nga po kayo kung paano po at kung yan po ba ay dapat nating gawin na kagaya ng mga ginagawa ng iba na bibidyohan nila yung mga kaunting tulong nila, or panatilihin ko na lang yung paninindigan ko na huwag
para sa ganon ay hindi naman masabing parang mga magmukhang mga aso itong mga iniikutan namin na babahugan na lang. Yun po yan. Ayaw ko naman pong mangyari na ganon. Ayaw ko naman pong magmukha silang aso na yun nga, bibigyan mo lang sila. So ngayon ay dahil sigurado po ako, dahil pag ito po ay binidyuhan ko, itong mga iniikutan ko at mga tinutulungan ko, una, magtataka kayo kung bakit saan ko kinukuha yung mga resources ko para pantulong sa mga kababayan natin. Yun eh. Palagay ko maraming magtatanong. Pero ang sa akin naman po rito, kilala niyo naman po ako na hindi ako politiko. Maging barangay tanod po, hindi ko pinasok ang gobyerno kahit nasa barangay tanod man lang. So kaya doon po siguro maihihiwalay nyo na yon yung sa yung pag-iisip na baka nangurakot din ako kasi politiko ako, di po ba? So ihiwalay na po natin yan dahil malabo, kasi unang-una sabi ko nga, ultimong barangay tanod, hindi po ako pumasok. So wala po kayong maiisip na baka galing sa kinurakot ko yung mga pinantutulong ko sa mga kababayan natin. So doon po talaga ang tiyak po yun na maraming magiging katanungan sa inyong isip kung saan ko kinukuha yun. Dahil kung inyo pong tatantyahin, sa bawat mga pinupuntahan namin ay sa bawat labas po namin sige, basta kung na lang po, kung halimbawa papayag kayo noon, malalaman na naman po yun kung ilang truck. Pag nag-ikot po kami, kung ilang truck yung mga magkakasunod. At sinisigurado po namin na pagbalik namin dito sa hideout ko, empty yung punong-puno ng truck na dinadala ko sa mga iniikutan namin. So doon po mapapaisip kayo kung saan ko ba kinukuha yun. So, yun po, at aantayin ko po yung inyong mga comment kung ano po ang i-comment ninyo, kung yun ba ay papayag po ba kayo na gagawin ko rin po yung kagaya ng iba na nagpapanggap ng charity vlogger kuno na isang kilong bigas, sardinas, sabon, noodles, yung kung ano-ano dyan sa sabon na napaka-counting halaga lang naman yun, tapos isa-isa pang binibidyo talaga na inaabot dun sa binibigyan. So para tuloy na pag napapanood ko yung mga ganong mga video, sa totoo lang po nanliliit ako at saka palang durog na durog yung puso ko dahil una, ang hihirap ng itong mga taong ito, lalo niyo pang pinapahirapan ang kalooban nitong mga ito. Pangbabastos po para sa akin yung ganun. Bakit ka pa tutulong kung ganun din lang? Sa bagay, sabi nga natin ay may kapalit kasi yun. At ang kapalit nga nun ay subscriber. So yun po ang iiwanan kong tanong sa inyo, na sana po ay mag-comment po kayo kung ano po ang masasabi ninyo at kung ano po yung maisasuggest ninyo. So hanggang dito lamang po siguro, at wala po muna akong tatalakayin din sa mga politiko kasi medyo kinokontrol ko rin po yung sarili ko dahil hindi naman po likas sa pagkatao ko yung namumutang ina. Hindi po. At kung makikilala nyo lang ako sa tunay na buhay or sa personal na buhay, wala po kayong makikita sa akin na ganong bunganga
na puro putang ina ang lumalabas. Wala po. Sigurado po ako dyan. Kaya po siguro, iwas-iwasan ko muna yung pagtapik sa mga politikong ito dahil hindi po talaga ako nakakapagpigil na hindi magmura. Imaginin mo, kakabi-kabila po ang nakawan sa atin. Lahat po, imaginin mo, maging itong si Romualdez na ito, inaabsuelto nitong mga nag-iimbestiga. Kagaya po nitong si Ping Lacson. Ay samantalang kitang-kita na kahit pa siguro lasing yung tao, di kayo walang kamuang-muang ng tao. Saan niya kukunin yung mga eroplano, saan niya kukunin yung mga lote niya dyan sa Dasmariñas at saka dyan sa Forbes Park. Yang ganyang kadaming bahay, mansyon, kung saan-saan pa. Saan niya kinuha yan? Ano yan? Meron din siyang tinatagong kamuting dilaw, ganun ba? I don't think so. Kung meron naman pong tao yan na nagtataglay ng mga kamuting dilaw, wala pong ibaha ko lang po yun. Pero kailanman, never kong pinagkagastusan ang walang kakwinta-kwinta. Katunayan po, wala kayong makitang mansion ko. Makikita nyo yung underground river ko na talagang yun ay kaya talagang pinagkagastusan ko ng kaunti. At yun naman po ay sigurado kong pira naman yun na pinaghirapan ko. At galing yun sa ating Panginoon, hindi po galing sa pinagnakawan dahil wala naman po akong capability na magnakaw sa gobyerno dahil hindi po ako naging politiko. Ayan. So, yan po. Kaya po, iwas muna konti sa mga politiko dahil mapuputang ina ko lang itong mga hayop ito. Anyway, maraming salamat po sa lahat po ng aking mga subscriber. Mahal na mahal ko po kayong lahat.